Portfolio update Feb 17, 2025. So, ito na yung latest support na to. So, around 700 na lang makakabalik na ako sa 100K. Ah, so, last time kasi parang 98 yata siya or 99 point or close to ano 99,000 kung hindi ako nagkakamali. So, ngayon 99.3K na siya. So, parang 600 plus na lang makaka-break even na ulit ako sa 100,000. So, this time, try kong mas maging careful sa mga trades ko kasi nakapanghinayang yung ano. So, parang nakaka 30 days na or malapit na yata ako sa 30 days. Yung, yung number of days na naubos ko dito sa challenge na to. So, around 70 days na lang yung natitira sa akin. So, nakapanghinayang. So, para hindi masayang yung natitirang araw, subukan ko maging careful kasi I admit na ano, medyo napabayaan ko yung ano, yung port na to. So, or hindi ako naging careful dun sa mga trade ideas ko last time or yung mga nauna kong trade ideas before. So, naging reckless ako. Now, kung mapapansin nyo dito sa port na to, first time ano siya, all green na siya. So, hopefully magtuloy-tuloy siya sa mga sunod na araw. Now, ano ko na, review ko yung mga pinakawalan kong mga positions, tapos saka yung mga nadagdag, check natin. So, now, punta na ako sa, sa charts. Medyo matagal. Ayun. Same pa din, iloload ko lang ulit yung template ko. So, puntahan muna natin yung PSEI. Ano bang nangyari? Ayun, o. Yung sinasabi ko last time, eh. Ayan. Sumusunod pa rin siya sa trend niya. So, kahit na umakit siya dito last time, bumalik pa rin siya dun sa downtrend. So, tingnan natin kung kung makaka-recover na yung PSEI sa mga susunod na araw. But for now, ganun pa rin yung tingin ko dito, pababa pa rin. So, check ko na yung mga stock na mga stocks na tinanggal ko sa port ko. So, di ko sure kung nasama tong ilan dito sa mga stocks na to, pero reviewin ko na lang din ulit. So, una, EP. Ayan, o nga pala. So, natanggal ko na pala siya. Yan. Sakto naman yung ko, yung pagtanggal ko kasi parang di pala siya nakaka-recover sa area na yan. So, sa ngayon, wala muna to sa sa watch list ko. Tinanggal ko na kasi parang nanghihina na siya. Parang di niya nasusustain yung niya, yung momentum niya. So, next, AUB. Ayun, sayang oh. So, wait, tanggalin ko nga to. Hindi kasi to kasama sa sa mga na-trade ko last time.
or baka na-trade ko siya dun sa own port. Pero dito sa virtual port, parang hindi ko nasama to. So, parang, dito pa lang sa area na to, dito ko lang siya unang na-trade para sa port na to. So, yan yung, so para dito sa trade na to, bali parang na-fake out ako dito eh. So, after nitong malaking candle na to, bearish candle na to, bigla naman siyang umangat kinabukasan, tapos nagtuloy-tuloy. So, sayang. Pero, ganyan talaga. Mahalaga, ano, nasunod ko yung plan. So, ganito talagang market eh. Kumbaga parang, ano siya, parang perfect enemy. Kasi hindi mo talaga masasabi kung anong susunod na mangyayari. So, kagaya nga dito sa ano na to, sa trade na to, which is na fake out ako sa part na to. So, napa-exit agad ako. Tapos hindi ko naman na-expect na magre-recover siya ng ganun kabilis, which is nag-gap up siya kinabukasan. Tapos nagtuloy-tuloy. So, okay lang. So, pasok na lang ako next time kapag ano siya, nagpakita siya ng or pumasok siya sa ano, sa radar ko. Ganun. Next, ATI. ATI, pinakawalan ko na, sobrang pangit. Pero parang yung latest candle niya, itong black na to, gusto naman bumalik. So, abangan ko na lang din. Yan talaga eh. Wait, markahan ko lang kung saan ko siya pinakawalan. Mag-exit. Dito yata. Or dito. Tingin ko dito. Dito ako mag-exit. So, yan. Pero sa ngayon, wala pa yan sa ano. Wala pa yan sa watchlist ko sa ngayon. JGS. JGS, oh. So, ang daming ano ngayon. Ang daming fake. Ang daming nag-fake out ngayon. I mean, which is nangyayari naman madalas. Bale, shinort ko siya. Tapos, so, na-hit niya yung stop ko. So, wait. Dito ko yata inano to. Ito sa candle na to. In-exit. Yan, tama. Yan. So, dito sa candle na to, sa white candle na to. Dito ako nag-exit. So, kinabukasan, bigla namang bumaba. Ngayon, parang gusto niya pang tumuloy. Pero tingnan natin. Ayan, another fake out. Yan talaga. Kasi hindi mo naman masasabi na ano eh. Mas okay na umalis ka kagad kesa naman since hindi mo naman talaga masabi yung next na move ng price. Hindi mo naman masasabi kung aakyat talaga yan eh. 'Di ba? Paano kung umakyat tapos hindi nag-exit? Yun yung kailangan mong ano, i-consider. So, mas okay yan kaysa mas okay na nag-exit ka early or earlier kesa naman hindi ka nag-exit tapos bigla siyang nagtuloy-tuloy paakyat. So, mas lalo ka nalugi doon. Kapag ganito naman na gusto niya pang bumaba or gusto niya pang mag-continue ng trend niya,
wala namang problema eh. Pasok ko na lang ulit kung pasok yung ano na yun, yung mga susunod na move is pasok sa ano mo, pasok sa criteria mo. Pwede pwede kang pumasok din. Mahalaga diyan na protektahan mo yung ano mo, yung capital mo. So next, MWC. MWC, so ko pinakawalan to. Parang dito yata. So dito, tinanggal ko na siya sa part na yun. So parang nakita ko, hindi na siya nagre-recover. So which is sakto naman. Kasi yung sumunod na ano niya, nagalaw niya, parang pabagsak na rin. Parang tuloy-tuloy yung ano niya, pagbagsak niya. Pero parang nakikitaan ko ng ano eh, parang kaya eh. Ano, kasi yung week niya parang ang haba eh. Ibig sabihin may sumasalo. Ganun yung ano ko dito. Ganun yung tingin ko dito. So hindi ko inaalis yung possibility na pwede siyang mag-swing. Pwede natin siyang pasukin as ano, swing opportunity kapag nagpakita siya ng recovery. So sa ngayon, wala pa muna to sa ano, sa watchlist ko. Next, pinaka-latest, APX. APX, eto yung nagpaano sa ano ko eh. So siguro kung sakit to, gap down, yung recent candle niya kasi hindi mo ano eh, parang akala mo, sakit. Siguro kung hindi na gap down to, balik na sa 100,000 yung port ko ngayon. Break even na sana ako ngayon. Pero hindi mo talaga maano eh. So sige, try kong explain. So kung titingnan kasi natin, parang kaya eh. Ano, kumbaga parang sinusunod niya yung ano na yan eh, yung trend na yan or yung channel na yan. Tapos, today hindi, parang I expect sana na ano, na at least man lang, ano siya, mag-consolidate man lang siya dyan sa area na yan before siya bumagsak. Ganun yung expectation ko sana dito. Kaso hindi niya nasunod. So, okay lang naman. Kumita pa rin ako konti. Kahit konti lang. Mahalaga naka-exit agad ako. Pero sayang oh. Grabe yung bagsak niya. May mga ganito talaga. Mga gantong senaryo talaga dito na madalas hindi mo ine-expect. So, gaya nito, APX, parang ang ganda ng trend niya. Nire-respect niya yung ano mo, yung in this case nire-respect niya sana yung 5 MA. Tapos kinabukasan biglang nag-gap down, biglang bumaliktad. Maraming ganito. Mahalaga makaalis ka kaagad. Hindi mo na kumbaga hindi mo na or mapigilan mo na kaagad yung bleeding. Yun yung mahalaga doon. So, nabili ko siya dito sa part na to. 4.3. Tapos naka-exit ako ng 4.0304.
Tapos naka-exit ako ng 4.2. So, tingnan natin. Around 4%. Not bad. Not bad. Okay lang. Okay lang. Okay na rin. Mahalaga hindi natalo. So, yan yung mga ano ko, yung mga exit ko. Ngayon yung mga ano naman, mga current positions ko ngayon. Tingnan natin. So, bang nauna? AEV. So, ayan, AEV. Bale, sinort ko dito sa part na to. Sakto. Kinabukasan, bigla siyang bumagsak. Pero sakto din kasi ano, bumabagsak yung PSEN ngayon. Which is naging beneficial siya dito sa ano na to, sa stock na to. So, kung titingin natin, malapit na rin siya. Pandemic level support. So, yan yung ano, expectation ko dyan. Baka mag-react siya dyan sa level na yun. Pero sa ngayon, hold ko muna. Kasi kakaano ko pa lang. Kaka-entry ko pa lang. Next, EMI. EMI. So, nag-react nga. Nag-react siya dun sa support na yan. So, tingnan natin. So, hindi siya pandemic level support. Pero, major support na rin siya. So, nag-react siya dyan sa level na yan. Ngayon, tingnan natin kung i-give up ko na ba to. Kasi medyo okay na rin yung ano ko dito eh. Gain ko dito eh. Sobrang layo na rin ng trail niya. Oh. Hmm. Okay na rin ako. Tingin ko okay na rin to. So, solid kasi yung candle niya eh. So, hindi ko masabi kung tutuloy pa siya pababa eh. Kung may wick sana, baka i-hold ko. Kaso nga lang solid yung candle niya eh. Ibig sabihin strong close siya eh. So, tingin ko papakawalan ko na rin to. So, yan yung ano ko dito, basa ko dito. So, ngayon, isasell ko na to. Yan yung tingin ko dyan. Kasi wala akong nakikitang resistance eh, kasi yung candle niya okay eh. I mean, malakas for ano. Although kahit maliit lang yung candle na yan, parang malakas siya eh, para sa maliit na candle. Kasi solid yung close niya. Walang weak. So, tingin ko ano ko na talaga siya. Pakawalan ko na. Close ko na to. Benta ko na. Next. Plus. Plus, mukhang... Ito yung sinasabi ko kanina na ano, yung kay APX, kagaya nung kay APX na bigla na lang nag-gap down. Ito yung sinasabi ko, kung malakas talaga to,
dapat nag-hold siya sa ano, sa resistance level niya. Or nag-hover lang siya dyan sa level na yun. Para masabi mong malakas. Before bumagsak. Ganun yung ano ko. Ganun yung expectation ko para sa ano. Malakas na ano. Malakas or stable na price action. Lalong-lalo na kapag may momentum. Kasi, kumbaga parang hindi ka gugulatin nung stock or nung price bago siya bumagsak. Kumbaga parang mag-hold lang siya muna or magko-consolidate lang muna siya bago siya tumawid ng ano or dahan-dahan lang yung pagtawid niya ng moving average para masabi mo na or maka-exit ka ng safe. Ganun yung ideal ano ko, trail stop ko. Hindi yung magte-trail stop ako agad-agad sa gap down, which is pangit. So ito yung mga gusto kong ano, ito yung mga gusto kong exit sana. Ganyan sana yung mga ano. So, ano ba? Kasi last time sabi ko magka-cut na ako or magse-sell half na ako sa candle na to. Pero hindi ko siya ginawa kasi na-realize ko ano pala siya. So, entry signal pala siya. So, tingin ko meron pa tong potential. Kasi kumbaga, pag binasa mo kasi to, kaya nasabi kong entry signal siya. Kasi, so, may mini consolidation sa area na to. Ayan, parang, or siguro kahit dito man lang. Parang mini ano siya eh, mini consolidation. Yan, parang nagkaroon siya ng pause dyan sa area na yun. Then, bigla siyang nag-breakout. So, etong candle na to is a breakout candle. So, in a way, parang ano siya, entry candle siya. So, na-realize ko na hindi ko muna siya ibebenta kasi nagpakita siya ng entry signal. So, instead na benta ko yung kalahati, hinold ko muna. So, sa ngayon tingnan ko muna kung or hayaan ko muna na ano, na ma-hit niya yung 5 MA or yung trail stop ko sa 5 MA. Pero sa ngayon, hold ko muna to. Lock ko yan, tapos palitin ko lang to para hindi sila. Yan, para hindi sila overlapping ng box. Yan. So, next, PX. Ayan, no? Ganda. Ang ganda ng ano niya. So, dito ako nag-enter kay, ano, kay PX. Pero 2 days before, lumabas na to sa ano ko eh, sa screener ko, which is, dapat pinasok ko na siya dito sa area na to. Kaso nga lang, dahil kulang ako ng capital, so, after 2 days, or sa, nung third day na, so nagkaroon ako ng free capital, so saka ako siya pinasok. Pero sakto naman kasi sakto yung breakout niya eh, which is parang multi-year, no? Na-break niya yung multi-year niya.
So, markahan ko lang. Sakto yung ano niya eh, yung breakout niya eh, oh. Multi-year. Tapos meron pa siyang breakout sa ano niya, current level niya. Talagang nag-ano, if I'm not mistaken, ito yung tinatawag na ano eh, ano, double breakout eh. So, sakto. Tanggal mo itong isang, hmm, sakto yung entry ko. Actually, late ako ng 2 days. Pero, nung third day, mas lumakas kasi yung ano niya eh. Mas lumakas yung, or mas powerful yung ano niya, yung breakout niya or yung candle niya nung third day. So, marami, marami yung mga ano dito, mga trader, matatakot na eh. Matatakot nang pumasok kapag sobrang taas nung candle. Or dito, in this case, dito sa stock na to, which is naka 10% na kagad siya. Marami dito matatakot na. Pero kapag meron kang ano, meron kang position sizing, position size or risk management or meron kang kunwari risk calculator, makukompute mo kung magkano yung ideal ano position na ilagay dito. In that way, parang mapoprotektahan mo yung loss mo kung sakali. So, ganun lang. Ganun lang yung tip dyan. Kaya kahit na sobrang taas nung stock or nung price, kapag nagpakita siya ng signal, pwedeng-pwede mong pasukin. Lalo na kung meron kang ano, risk calculator or portfolio size calculator. Yan. So, sa ngayon, hold ko muna. Pero ang alam ko, parang may ano yata to, catalyst yata to eh. So, sabi nila ano daw to, or yung nag-inform sa akin, sabi niya parang sumusunod daw yata or nag-react yata to sa price ni gold, which is all-time high. Tingnan nga natin. Ano nga ba yung ano? Ano nga ba yung ticker code ni gold? Limutan ko na. Wait lang. Ayun, okay. Na ko na. XAU. What? So, umakit naman siya.
Pero yung recent ano niya is bumagsak siya dito. Pero parang nagre-recover naman siya. Okay, ba't hindi lumalabas yung gold dito sa part na to? Kasi commodities. Pero XAU. Hindi lumalabas yung XAU. So, gold nga lang talaga. Okay, kung i-analyze natin, kasi nga tama naman, all-time high na siya. Wait nga. Oo nga, no? So, na-break niya yung ano niya. Pero nagpakita siya ng weakness sa recent na ano niya, na galaw niya. Yan, which is, tingnan natin kung makaka-recover. So, kung maka-recover to ngayon, baka umakyat lalo si PX. So, tingnan natin. Pero hindi ko sure kung legit to kasi hindi ko alam kung anong nature ng business nitong si PX, kung ano ba siya, kung anong klaseng mining ba siya, kung gold ba siya or ano. Mining kasi. Wala akong alam, hindi ko alam. Pero good to know na ano, na baka pwedeng eto nga talaga yung ano, yung catalyst nito. So kung mag-recover to, mas ano siya, mas malaki yung effect niya sa price ni PX, baka mas lalong umakyat talo. So ganun yung expectation ko dun. Pero hindi ko sila hindi ko kinukuha ng data to si ano, si Gold. Wala akong pakialam dito. Ang pakialam ko yung current na nagalaw ni PX. Yun lang nagma-matter sa akin. Yan. So, kumbaga parang stand-alone yung analysis ko dito eh. Pure technical lang talaga, walang halong information analysis. So, pure technical lang talaga ako dito. So, sa ngayon, hold ko muna until magpakita siya ng exit or trail stop signal. So, last tell, so, today mo ka nagre-recover naman. Pero parang ang liliit kasi ng ano ng reset ng mga candles niya. So, parang hindi ko nakikitaan ng sigla. So, parang, for me, parang nag-aantay na lang to na, ano, na ma-take out or ma-trail stop. Ganun yung, ano ko dito, ganun yung tingin ko dito. Pero hindi ko pa inaalis yung, kumbaga, yung possibility na, baka nga, ano, baka kaya pa. Baka kaya pang umakyat. Pero sa ngayon, hold ko muna siya kasi although medyo mahina yung ano niya, yung candle niya ngayon or yung price action niya ngayon, parang stagnant siya sa level na yan or sa resistance niya. Diyan lang siya naglalaro. Ah, meron pa rin namang sign of life eh. Lalong-lalo na dito sa latest candle niya, which is ano talaga, bullish din talaga. So, tingnan natin kung
kung mag-bearish to bukas or sunod na mga araw, baka ano ko na rin, tanggalin ko na rin. Pero hanggang sa nag-hold pa siya dyan, ano ko muna, hayaan ko lang muna siya dyan. So, sa ngayon yun lang muna yung update sa port na to. Ah, kung may mga bagong stock or or mga interesting na kaganapan dito sa port na to, saka na lang ulit ako magre-release ng upload. So sa ngayon ito lang muna yung ma-share ko. Ito lang muna yung latest update dito sa trading challenge na to. Ah, salamat sa panonood. See you sa next video. Thank you. Bye-bye.